Hello, greetings mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers natin out there from Luzon, Visayas and Mindanao. And sa lahat po ng ating mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers na nakatutok po ngayon sa ating online telescope viewing worldwide and netwide. Magandang araw po. This is your ka-Sky Watcher and ka-Spacer Sir Jun Cahigal. And again, welcome to another online telescope viewing, and what you are seeing on screen is our waning gibbous moon. The moon tonight is about 95% illuminated. Today po is December 29, 2023 at ilang araw na lang, 2 araw na lang po, 2024 na. So gusto ko lang po batiin kayong lahat po na again, Merry Christmas and a Happy New Year sa ating mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers natin out there. And more clear skies po sa atin. Alright, so we are viewing on screen our waning gibbous moon, and the moon again is 95% illuminated. Alright, so bakit gibbous, no? Waning gibbous. The waning gibbous moon is the phase of the moon between half moon and the full moon. Yung full moon lang po nung Wednesday. Alright? Waning means it is getting smaller. No? The appearance of the moon is getting smaller. Yan, waning. Alright? So again, waning, mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers means that there is a gradual decrease of the moon's sunlit part, no, after the full moon. The waning process lasts until the new moon. No, it has two phases. So we have waning gibbous, itong nakikita po natin ngayon sa ating mga viewing screens. Alright, then you have the waning crescent. Yan po, no? So dalawa po yan. So waning gibbous, ito po ngayon, waning gibbous moon, and after ng last quarter, waning crescent na po. Alright, so again, today is December 29, 2023, and I took this image of the moon, mga 10 o'clock siguro ng gabi. Yan, alright. Okay, and mamaya po, mapalad po tayo kasi tinutok ko din po yung telescope sa Jupiter. And makikita po natin yung Jupiter with its Galilean moons. Alright, so ayun po yung naka-store sa atin ngayong online telescope viewing natin, December 29, 2023. Alright, and again po, shoutout po sa lahat po ng mga nakatutok po ngayon sa ating online telescope viewing. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa Skywatcher Society of Las Piñas. Kaya rin pala po ako nag-live ngayon dahil gusto ko talagang personally na batiin po lahat ng mga followers ng Skywatcher Society, lahat po ng mga sumili po sa aming mga telescopes for the past year, itong 2023. Maraming salamat po. Yan po na. So please follow us po. Suportahan niyo po ang aming cause to share the telescope to the public, and follow us on our Facebook page, the Skywatcher Society of Las Piñas, and also suportahan nyo din po yung aming Facebook page, the Bedan Society of Young Astronomers. Yan, malaking tulong po yan para we can reach more people, we can reach more communities, para ma-share po natin ang telescope to the public and maka-inspire po tayo ng maraming tao, lalong-lalo na po yung mga estudyante natin out there, para maging engaged sila to love the sciences, lalong-lalo na po ang astronomy. Alright, and in a few moments now, we will be magnifying the image of the moon, itong waning gibbous, so that we could examine more details of the lunar surface. Ayan po. So again, supportahan niyo po yung aming Facebook page. Paki-follow us and like and share this video. Alright, so antabayanan po natin, mamaya po i-magnify po natin ang image ng buwan.
Right, this is the waning gibbous moon. The moon is about 95% illuminated. Alright, so yan po. And shout out po sa lahat ng mga nag-volunteer po sa Skywatcher Society of Las Piñas, yung aking mga faithful volunteers. So thank you very much for the past year, 2023. It has been a good year para sa Skywatcher Society. Marami po kaming mga successful events. Yan, may mga free public telescope viewing events this 2023. Yan, tayo nagpapasalamat sa mga mall administrators na sumuporta po sa amin sa Vista Mall. Maraming salamat po. Yan, Vista Mall Dasmariñas, Vista Mall Lakefront, Vista Mall Tansa, Vista Mall Gentry, Vista Mall Las Piñas, alright, Vista Mall Floriad. Yan, maraming salamat po. Sana wala po akong nakalimutan na Vista Mall. And sa The District Dasmariñas, no, maraming salamat po kay Miss Mary Ann. Thank you for inviting us po sa mall, sa The District Dasmariñas. No. For the past year, nakailang ulit na rin po kami doon. Maraming salamat. And more free telescope viewings this 2024. And again, sa Vista Mall, more telescope viewings sa Vista Mall. Alright. And sa Robinsons, yan ang aming headquarters sa Robinsons sa Las Piñas. Maraming salamat po kay Miss Janine. And shout out po sa inyo. Thank you po for giving us a home. Yan, dyan po sa Robinsons Place, Las Piñas. And shout out din po kay Mr. Keen sa Robinson sa Gentry and Robinson sa Tagaytay. Nakapag free public telescope viewing din po tayo sa Robinson's Tagaytay. Ang layo. Alright. And kay Mr. I forgot the name. Pero sa Sky Ranch po, nakapag free public telescope viewing din po kami sa Sky Ranch Tagaytay. Ayan. Maraming salamat po sa marketing officer. Yan, sa Sky Ranch Tagaytay. Yan. So talagang ang dami-dami po naming mga successful free public telescope viewing events na talagang pasalamatan. Talagang I'm really appreciative sa lahat ng mga sumuporta. Yan, ng mga malls. So thank you po. And also sa din po kami sa Ayala Malls Manila Bay. Ayan. So shout out kay Mr. Cesar de los Reyes or de los Santos. Ayan. Maraming salamat po for the opportunity na makapag public telescope viewing sa Ayala Malls Manila Bay. Nakailang ulit din po kami dyan. And sa Molito Lifestyle Center, ayan po, maraming salamat po kay Miss Janina. Thank you po for giving us the opportunity na makapag free public telescope viewing sa Molito. Naku, nakailang beses din po kami. Yan, we started I think na February yan sa Molito. And naulit-ulit din po yan. So thank you po, and more free public telescope viewings to come po sa Molito Lifestyle Center and sa Ayala Malls Manila Bay. And sa Alabang Town Center, ayan po, maraming salamat kay Sir Paulo sa Alabang Town Center. Ayan, more free public telescope viewing sa Alabang Town Center or ATC. Ang tawag po namin sa mga taga Las Piñeros dyan ay ATC. Ayan, so maraming salamat. Talaga nag-enjoy po kami sa ATC. Ayan, so more free public telescope viewing sa ATC. Ayan, so sana wala po akong nakalimutan. Kung may nakalimutan po ko, pasensya na po kayo. And maraming salamat po sa mga malls na pinagdausan namin ng mga free public telescope viewings. And maraming salamat din po sa mga eskwelahan na nakapag-invite po sa amin. Maraming salamat. So sa La Salle Sobel, no, nakapag telescope viewing din po tayo, nakapag astronomy lecture sa De La Salle Sobel. Sa Araulio High School, nag-solar viewing po kami noon dyan. Shout out kay Miss Cecil, maraming salamat. And sa mga school sa Taytay, no, through the Astro Venture Camp,
Ayan, no, maraming salamat no, for the opportunity na makapag-telescope viewing sa mga schools ninyo. Ayan, sana wala akong nakalimutan ng mga schools. Sa Victoria Heights, Manila, Victoria Heights School, Manila. Ayan. So, sana wala akong nakalimutan. Alright, so thank you very much po sa mga schools na yung mga na in-invite po kami at telescope viewing din po kami doon. Alright, so talagang marami pong kailangan na pasalamatan ngayong taon na ito, itong 2023. And more free public telescope viewings to come this 2024. Ayan po, very positive po ang aking pananaw itong susunod na taon at I'm sure marami pa po tayong pagkakataon no, to reach more people, to inspire young minds. No? Ma-share po namin ang aming passion for astronomy and may share po yung telescope sa publiko. Kasi hindi naman tayong lahat may mga telescopes po di ba? So kung meron po naman medyo nahihirapan po tayong gumamit. So nandito po kami para ibahagi po sa inyo yung aming kaalaman sa astronomy. Ma-share po namin yung aming mga telescopes sa inyo. Yan, para maging fascinated kayo, maging appreciative kayo of the night sky. Ayan po no. So there. Alright, so balik po tayo sa buwan. So again, what you are seeing on screen is our waning gibbous moon. Alright, so ang waning gibbous is the phase of the moon that is between the last quarter and the full moon. Alright, waning, yung word na waning means that the moon is getting smaller. Yung appearance po ng buwan, hindi yung buwan mismo. Hindi naman nagbabago yung size ng moon. Yung appearance lang ng moon sa night sky is getting smaller. Alright? Ayan, waning means that there is a gradual decrease of the moon's sunlit part. Alright, after the full moon po yan. The waning process lasts until the new moon. Yung new moon, the moon at that phase is not visible anymore. Ayan, no? Alright, it has two phases, no? Yung nakikita po natin ngayon is the waning gibbous, where the illumination decreases up to 50% up to last quarter. And after ng last quarter is the waning crescent. The illumination drops to just 2%. Alright, pag wala ng illumination, yun po yung new moon. Alright, so ayan po ng mga ka-sky watchers and mga ka-spacers. So please comment down below kung ano po ang inyong masasabi sa ating image ng buwan ngayon, kung kayo ay nahihiwagaan, kayo ba ay nai-inspire, and kitang-kita po yung mga craters, and dalawa po yung very prominent craters na makikita natin dyan. We have the Tycho crater and the Copernicus crater, pero mas spectacular pa rin po talaga yung Tycho crater. Kitang-kita yung mga rays or ejecta. Yung mga rays po, those are the parallel lines or white lines radiating along the rim of the crater. Ayan po. And makikita po natin mga dark patches and bright areas of the moon. Alright, yung mga dark patches, those are lunar plains. Mga patag po yan ng buwan. And yung mga bright areas, ayan po yung mga lunar highlands and impact craters. Alright, so ayan po, no? Ayan po yung ating buwan ngayong gabi, December 29, 2023. Ayan po, so ilang araw na lang po, bagong taon na. Ayan, so mag-ingat lang po tayo, no? Huwag tayong, kung pwede po nating iwasan na magpaputok para masaya po yung ating bagong taon, yung pagsalubong ng ating bagong taon. Magpatugtog na lang po kayo ng music. Yun po ang gagawin ko sa December 31, no? Yung pagsalubong sa bagong taon. Usually ang ginagawa po namin nagpapatugtog na lang po ako ng malakas. Yan, mga music from the 80s. Ayan po, no? So hindi na po kami nagpapaputok. Sayang po yung pera. Alright, so
Huwag na po tayo magsunog ng pera, mag-ano na lang po tayo, mag-ingay na lang po tayo, magkunin niyo yung mga kaldero, or magpatugtog na lang po kayo ng malakas, no, para maisalubong po natin ang ating bagong taon, no, 2024. Alright, so ayan po yung ating buwan ngayong gabi, December 29. Okay, so shoutout po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon at nanonood po ngayon sa ating online telescope viewing. Maraming salamat po at sana wag po kayong magsawa sa inyong suporta sa Skywatcher Society of Las Piñas. Alright. Okay, and the shoutout po sa aking mga volunteers na walang sawang tumulong sa akin. No, maraming salamat sa aking mga volunteers ng Skywatcher Society of Las Piñas. Sana huwag po kayong magsawa. Ipagpatuloy po natin ang ating advocacy to share the telescope to the public. Ayan po. No? And the shoutout din po sa mga officers and crew ng Vedan Society of Young Astronomers. Yan, medyo magiging busy po kami itong January kasi po we are preparing for the Pista ng Santo Niño. At may mga events po kami astronomically related, no, sa celebration ng San Beda University sa darating po na Pista ng Santo Niño. Alright, yun yung last weekend ng January. Alright. Okay po, and sa mga nakisilip po sa aming mga telescopes this past year, maraming salamat po. And sana wag po kayong magsawa sa inyong suporta dito sa Skywatcher Society of Las Piñas. Alright, okay, so siguro bago tayo lumipat sa Jupiter, again, some facts about the moon. Alright, so the moon orbits the Earth once every 27 days. Alright, the moon orbits the Earth once every 27 days. And mga ka-Skywatchers and mga ka-Spacers, it also takes approximately 27 days for the moon to rotate once on its axis. Alright, so ang tawag po natin dyan in astronomy is synchronous rotation. Alright, ayan. So anong epekto nito? So the side of the moon that perpetually faces the Earth is known as the near side. So meaning we only see one side of the moon. Yung side na nakikita natin ngayon is called the near side. Yung hindi natin po nakikita, yun yung far side of the moon. Alright. Okay, pero yung far side of the moon was first observed by humans in 1959. When the unmanned Soviet Luna 3 mission orbited the moon and photographed the far side of the moon. Alright, no, fascinating mga ka-Skywatchers and mga ka-Spacers. Alright. Okay, and ang orbit po ng buwan is elliptical, no? Yung the point wherein the moon is closest to the Earth is called the perigee. And the point where the moon is farthest from the Earth is called the apogee. So pag yung buwan ay nasa maximum perigee, pag yung buwan ay malapit po sa mundo natin, ang effect po niyan is the moon is brighter and the moon looks slightly larger. So yung event po na yan is what we call a supermoon event. Alright, and marami na rin po nakailang supermoons na rin tayo itong 2023. Alright, I think yung last yun doon kami sa sa San Roque Catholic School. That was I think December 29. And I think yung last supermoon event. Alright, so maraming pong salamat kung nakapag-event po kami sa any of the supermoons tong 2023. Nakasilip po kayo sa aming mga telescopes. Thank you po. Ayan, and sana more of this in the future. Alright, so yan po yung supermoon event. Okay. Alright, so again po mga ka-Skywatchers and mga ka-Spacers, so kung may comments po kayo, kung gusto, if you want to say something, just type in your comments ito po sa ating comment section below.
Ayan po, kung kayo po ay nahihiwagaan po sa ating online telescope viewing, if you're fascinated about the moon, ayan po, mag-comment po kayo and we would like to hear from you. Alright, so ayan po yung ating buwan ngayong gabi. This is the waning gibbous moon po. The moon is about 95% illuminated. Okay, so again, shoutout po sa inyong lahat at in a few minutes we will be pointing the telescope at Jupiter with its Galilean moons. Ayan o. Pero personally, ito yung favorite ko kasi pag tinutok ko yung telescope sa buwan, ay imagine na parang nakasakay po ako sa Apollo spacecraft. No, tapos ginagalaw ko po yung telescope na parang I am orbiting the moon, no, inside the Apollo spacecraft. Kasi lagi ko tong kinikwento na pag nagla-live ako. Pag nung bata kasi ako talagang gusto kong maging astronaut. Gusto ko talaga maging astronaut noon. Wala namang course sa pagiging astronaut. And hindi naman ako naging astronaut. So ito yung the closest thing, no, para makapunta po ako sa space. Sisilip sa telescope at ini-imagine ko na lang na para po akong nakasakay sa Apollo spacecraft at nag-orbit sa buwan. Yan, di ba? Pag minagnify po natin yung image ng buwan, no? Yan, imagine na lang po natin na tayo po ay nakasakay sa spaceship. And in fact, ganun po ang turing ko sa telescope. The telescope is like a spaceship to me. Every time I look through the eyepiece, para po akong sumisilip sa porthole, sa bintana ng spaceship. Tapos tinitignan ko po yung buwan or Jupiter or Saturn. Yan, no? Alright, so what do you think mga ka-sky watchers? Ganon din po ba ang inyong pananaw pag kayo po ay sumisilip sa telescope? So sa mga nakikinig po ngayon na naka-attend po namin mga free public telescope viewings, mag-comment naman po kayo kung ganon din po ang inyong pananaw sa every time na sumisilip po kayo sa telescope. Alright, so ayan, kitang-kita po yung mga craters. Yung mga dark patches, those are lunar plains. Yung mga bright areas are lunar highlands and impact craters. Ayan po, no? So, antabayan lang po natin. I will be pointing the telescope at Jupiter with its Galilean moons. Ayan. So, stick around. Wag po kayong umalis. And samahan niyo po ako as we observe not only the moon, but Jupiter with its Galilean moons. Ayan po. Etong live po na yun ngayon, this is my way. Ang way po namin in behalf of the Skywatcher Society of Las Piñas. This is our way of saying thank you very much. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang suporta sa Skywatcher Society of Las Piñas. It has been a great year. No, napakaganda po ng aming taon na ito. At marami po kaming mga free public telescope viewing events. And marami ring schools ang nakapag-invite po sa amin. Alright, yan na po. Ito na po yung Jupiter. So, ito po yung appearance ng Jupiter sa telescope. No? Huwag niyo pong isipin na yung Jupiter parang po yung nakikita natin sa libro na colored, may mga guhit-guhit. Ito po yung appearance ng Jupiter as we look through the telescope. Yung bright white dot, that's the planet itself, that's Jupiter. Yan, hindi nga lang kita yung mga atmospheric bands, no? Pero kitang-kita po yung 4 na Galilean moons. Galilean because it was Galileo who first observed these moons when he pointed his homemade telescope up in the night sky. Alright, so yan, kitang-kita po yung 4. Oh. So yung 4 na Galilean moons, yan po ay si Io. Then we have Europa. Then we have Ganymede and Callisto. Ayan, so Io, Europa, Ganymede, and Callisto. Alright, so those are the 4 Galilean moons. But again, mga ka-sky watchers and mga ka-spacers, Jupiter is orbited by more than 90 plus moons.
Pero ang nakikita po natin ngayon ay yung apat na pinakamalaki na visible sa ating telescope. Alright. And may mga nagtatanong pag every time na nagpapag-telescope yun po kami, may rings ba ang Jupiter? Meron po, no? Jupiter is also surrounded by rings. Parang Saturn, kaya lang ang rings ng Jupiter ay hindi siya ganong reflective, no? Hindi siya distinct pag tinignan natin sa telescope. It was the Voyager missions, nung dumaan po yung Voyager dyan, nakita po ng Voyager na Jupiter has rings. Actually, lahat po ng mga gas planets are surrounded by rings. Alright. Okay, so pag-usapan po natin itong mga Galilean moons. Let's start with Io. Io, when Voyager went a flyby to Io, marami pong nakita ang Voyager ng mga active volcanoes, more than 400 active volcanoes. So that makes Io the most geologically active moon in the solar system. Active meaning talagang nag-i-erupt. Nakita po ng Voyager po yan. Nag-i-erupt ang Io. Alright. Yung mga volcanoes ng Io, hindi yung Io. Yung mga volcanoes sa Io. Alright, then we have Europa. Yung dumaan po yung Voyager dyan. Voyager saw ice sheets on Europa. The entire planet is covered with ice, water ice. And ano pong ibig sabihin nun? Dito po kasi sa Earth, di ba? Ice is solid sa surface pero beneath that icy sheet is liquid water, di ba? Parang dito po sa mundo natin. And if there is liquid water, alam na po natin yan, no? The presence of water may indicate that Europa may support life, no? Hindi bacterial life, no? Microscopic siguro. Hindi po yung mga aliens na malalaking mata o malaki ang ulo. Yan, siguro microscopic, no? Bacterial, microbial life on Europa. That's why Europa is a candidate, no, for the existence of microbial or bacterial life. Yan, no? Alright, Ganymede on the other hand is the largest moon in the solar system. Ganymede is even larger than Mercury. Ayan po. And Ganymede is heavily cratered. Alright, and lastly we have Callisto. Just like Ganymede, Callisto is also heavily cratered. Ayan, no? Alright. Ayan, so those are the 4 Galilean moons. Pero ang pinaka-spectacular, if you will ask me, is Europa. Kasi being an astrobiologist, talagang interesado po ako sa existence of life outside planet Earth. Yan. Kasi yung icy sheet ng Europa, kasi dito po sa mundo natin, beneath that icy sheet is liquid water. So malaking posibilidad na ganun din po sa Europa. No, beneath that icy sheet of Europa is liquid water. Ayan. And yung presence of water is a biomarker po yan. No? So malaking posibilidad that Europa may support life. Microbial, microscopic life. Ayan. So I hope NASA may tuloy yung mission to Europa. NASA is actually planning a mission to Europa. Unmanned, syempre. Hindi tayo pa, matagal pa ho tayo makakapunta dyan, no, sa mga astronauts. Alright, so siguro robotic probe ang pupunta dyan. Alright, so ayan po yung mga Galilean moons of Jupiter. So ganito po yung ating perspective ng Jupiter with the Galilean moons pag sumili po tayo sa telescope. Ayan po, no? Sana ma-point ko din yung telescope sa Saturn kasi visible din ang Saturn ngayon eh. Alright. Okay, so buti na tsempuhan po natin ang clear skies ngayong gabi. Today is December 29. And ilang araw na lang po magbabagong taon na. Alright, so again marami pong salamat. Bago po tayo magtapos sa ating live stream ngayong gabi. Again, I would like to thank everybody, lahat po ng mga ka-sky watchers, mga ka-spacers na sumuporta po sa amin sa aming mga free public telescope viewing events. Maraming salamat sa mga mall administrators
Thank you so much for giving us the opportunity to conduct the free public telescope viewing events sa inyong mga mall goers, at sana marami po kaming na-inspire ng mga tao. And sa mga schools na nag-invite din po sa amin, maraming salamat. So again, I pray na tulungan niyo po kami, pagpatuloy po natin ang ating nasimulan to share the telescope to the public. Ayan po. So more free public telescope viewings this year 2024. Again, in behalf of the Skywatchers Society of Las Piñas, maraming salamat po. Alright, so hanggang dito na lang siguro tayo sa ating live stream. Ayan, so nakita niyo po yung ating waning gibbous moon kanina. The moon is 95% illuminated, and what you are seeing on screen is Jupiter with its 4 Galilean moons. Yan. So I took this image of Jupiter sa mga 10:30 na to siguro ng gabi, December 29. Ayan. So Happy New Year po sa ating lahat, and paalala po sa ating mga ka-Sky Watchers na mag-ingat po tayo, no? So sana kung pwede po nating iwasan na hindi magpaputok, iwasan po natin para lumayo po ang disgrasya, na dapat magsalubong tayo sa bagong taon na safe and masaya kasama ang buong pamilya. Alright, so shoutout po again sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo. Salubungin po natin ang bagong taon na safe, and more free public telescope viewings to come. This is your Sky Watcher and Ka-Spacer, Sir Jun Cahigal, saying live long and prosper, and always remember to always keep your space and always keep looking up. Bye-bye po. Happy New Year sa inyong lahat. Bye-bye. Thank you. Always keep looking up.